Yun, welcome back mga kasolid sa ating muntik channel, no? Um, Napablog lang ako kasi napanood ko sa balita at panibagong pahirap na naman sa atin, no? Na tumaas na naman yung presyo ng bigas. So yun yung nabalitaan ko, no? Yung napanood ko sa balita. So panibagong pahirap na naman sa atin, no? So hindi na natin alam kung paano na nga natin pag-budgetin yung ating kinikita as minimum employee, no? Yung minimum na sinasahod natin, no? Kung paano natin ibabudget sa mga gastusin araw-araw, no? Sinasabayan pa ng pagtaas ng bilihin, no? So ayaw naman sana natin mag-ingay o magsalita, no? Dito sa social media, no? O ayaw naman sana natin batikusin yung ating namamahala sa ngayon, no? Pero na nakikita kasi natin mga solid, no? Parang walang nangyayari, parang walang pagbabago. So, lalo lang tayong dumadaos-dos pababa, lalo lang tayong kakaranas ng paghihirap. Yun yung reality, no? Kahit na sabi natin nagsisikap tayo, no? Araw-araw sisipag tayo, no? Para sa ating pamilya, no? Pero hindi na enough yung ating kinikita talaga, no? Sa kumpara sa lumulubong mga gastusin, no? Andyan yung pagtaas ng mga pangunahing bilihin, yung bigas, ulam, no? Actually kahit sa mga Ricardo pa lang talagang durog ka na, no? Minsan bibili ka ng kahit na ulam ka lang ng gulay, no? Pumapalo na agad ng 100 Ricardo pa lang, no? Wala pa yung gulay, no? So sa isang family siguro gagastos ka na agad ng mga 200 gulay pa lang yun, no? Sa ulam, no? Talagang tipid na tipid pa yun mga solid. So ang ibig sabihin talagang halos hindi pa kakasya sa isang pamilya yun. Siyempre titipirin mo, konti lang bibilin mo, no? Yung parang nangyayari is kakasya yun, pero halos tipirin mo naman yung pag-uulam, no? So ganun, para lang maitawid yung isang kainan, no? Halos titipirin mo sa pag-uulam, no? So ganun ang reality ngayon ng mga nasa ground, yung mga may hirap talaga na kababayan natin. So ako mga solid, no? Kahit pa paano although nararanasan ko talaga yung kung paano mag-budget, paano budgetin ang kinikita, no?
So, andun yung ano, no? Yung, kumbaga, kahit papaano, tayo naman yung tinatawag na ano, isang kahig, isang tuka. Kumbaga, habang kumakayod tayo, meron pa rin naman tayong uh, meron pa rin naman tayong pang ano sa ating pagkain, no? Nasusolusyonan pa naman natin yung ating pang araw-araw, no, na gastusin, no? So, pero sa kabila nun, talagang andun yung point na halos tipid ka, no? Halos budgetin mo yung pera, no? Para lang mapagkasya mo pag araw. Ayun, ibig ko sabihin, medyo tapos kalagayan ko para sa akin mas okay pa, mas swerte pa rin, no? At meron tayong pinapagkuhanan ng ating pang araw-araw na gastusin, no? Yung pinagkukuhanan natin ng pambili ng pagkain, no? Meron pa rin, pero talagang hindi na siya hirap talaga tayo. Halos wala na tayong mai-save na pera, no? So ang tinitingnan ko rito, mga solid, no, yung ating mga kababayan, no, na paano na lang yung ating mga kababayan na halos bihira lang, o yung mga nasa kasulok-sulukan lugar, yung parang halos walang hanap buhay, no? Yung katulad ng mga kumikita lang buwanan, no, bago makahawak ng pera, no, or sabihin natin yung pa extra lang, no. So yun yung nakikita natin dito, na paano na lang sila makakatawid sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay, no. So kasi minsan may nababalitaan talaga ako na yung mga kababayan natin, no, na hirap na sa kung paano sila makakain sa loob ng 3 beses sa loob ng isang araw, no. Yung pagkain lang talaga yung kanilang iniintindi, no. Kasi meron tayong mga kababayan na kung tutusin talagang maswerte na yung kakain sila sa loob ng 2 beses sa loob ng isang araw, no. So dahil sa hirap ng buhay, no, dahil sa wala silang matinong income, no, na siyang magtutustos sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, no. So what more pa kaya ngayon, no, na hirap na nga sila sa kanilang pagkuhanan ng budget, no, sa pang-araw-araw nilang gastos, no, sinasabayan pa ng ganitong pagbulusok ng mga pagtaas ng bilihin, di ba? Pinagtataka ko lang din, mga solid, no, bakit may mga product, no, mga ating mga produkto, no, ngayon pagka tumaas, no, napakalaki, no, ng itinataas. Minsan bulusok agad ng 3 piso, no, hanggang sa 5 piso. Yung pagtaas nito, yung pagpatong ng pagmahal ng bilihin, no. Actually kasi noon, so marami na rin namang time pinagdaan ng mga namumuno o mga
sinabi natin mga huling mga administrasyon, no, huling gobyerno, no. Ang na-experience ko noon halimbawa tumaas man yung pangunahing bilihin, no, siguro tataas lang ito ng piso, no? Malaki na yung piso sa pagtaas dati minsan 25 centavo, 50 centavo, no. Yan yung ibabalita pa yan sa mainstream media, no, dahil siyempre ultimo 25 kasi, ultimo 50 centavos, no. Malaki yung value ng ano natin, no, na iba kasi usapin ng bigla mong itaas yung mga produkto, no. Kaya kailangan maite-telecast muna yan, no, mai-broadcast sa mainstream media o mababalita, no, para malaman ng mga taumbayan, no, na tataas ng ganong yung isang produkto, no. Pero kaya nung araw, no, miski man magtaas noon, no, halimbawa magtaas ng piso, 50 centavos, no, hindi masyadong mabigat, hindi masyadong masakit, no. At saka nung araw, no, tumaas man yung presyo, siguro matagal siguro bibilang muna ng ilang taon bago doon mo mapapansin na may magkakaroon ng increase, no, yung pagtaas ng isang produkto, no. Pero ngayon kasi napapansin natin mga solid, no, siguro every 2 months tumataas, no. Parang napakadali sa kanila yung magtaas ng presyo, no, sa mga pangunahing bilihin, no. Yun yung parang naobserbahan ko, no. At isa pa, pag magtaas pa sila, bumubulusok agad ng 3 piso hanggang sa 5 piso. So talagang sobrang hindi talaga natin agad katanggap-tanggap, parang napakahirap na buwan-buwan na nga tumataas yung mga pangunahing bilihin, bumubulusok pa sa mataas na demand, no. Yun yung isa sa naobserbahan natin, no, na kumpara noon, no, na medyo matagal na nga bago magtaas, taon muna, no, bago magtaas ang isang produkto, pero tumaas man, malaki na yung piso, malaki na yung demand ng piso, no. So ngayon lang ako naka-experience ng ganito, no. Nung panahon naman ni Pangulong Duterte, hindi rin naman siya talaga tumataas ng halos sunod-sunod, no. Maybe mayroon siyang taon na obserbahan natin na tumataas, pero hindi yung parang halos sunod-sunod, no, na ganito, no. Kaya biglang bumubulusok yung pagtaas ng bilihin. Yun ang malaking katanungan, no, na bakit parang napapadalas at kung magtaas pa biglaan, instead na papiso-piso, kahit yung sentabo natin wala nang parang halaga sa kanila. Kailangan ba talaga pag magtaas mataas na agad yung pinaka demand? Masasabi nating itataas agad sa 5 piso, itataas agad sa 3 piso. Kasi nung araw nga talagang yung piso na itataas sa isang produkto, yan, kumbaga dinadaan pa sa yan, sa pinag-uusapan pa sa yan ng mga natin, mga namumuno, bago nila
bago nila isagawa kung talagang nararapat na bang itaas. Ganun, no? Hindi po ba? Obserbasyon lang natin yan, mga solid. At tanong lang natin, no? Ba't kaya ganun, no? Kung magtaas parang buwan-buwan at nangyayari pa kung itataas bumubulusok agad sa 3 piso, 5 piso, no? Katulad ngayon, no? Ito nga nabalitaan natin, no, na panood natin sa balita na yung bigas tumaas na naman sa 3 piso hanggang sa 5 piso. So yun lang mga ka-solid, no. Tanong lang natin at yan ang pinaka naging obserbasyon natin.